Biruin mo, nagtutulong-tulong na sila. Pero wala, nga pa rin. Hindi nila kayang pabagsakin. Diba? So, baka demonyohin yung mga hype na yan. Kaya tayo ay magbantay, ha? O, eto. Eto, nakakatuwa naman tong sinabi ni Bibi Sara. Alam mo, nabibilib ako sa'yo, PRRD. Nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriends mo. Na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Yan talaga, pogi problem. Pogi problem yan. Diba? Wala eh. Ewan ko sino ba yung mga jowa ni PRRD na yan? Nag-aaway-away ba? Nag-aaway-away ba sila? At least yan, babae lang, di ba? Sabi nga ni Perdi, anong gawin mo rito? Langan na bulukin mo lang to. Pero at least, di ba? Walang, ako di sa pag-ano sa pagiging babaero ni PRD, wala naman, para sa akin, wala naman yan. Ginusto naman ng mga babae, di ba? Buti sana kung labag sa kalooban nila, pero hindi naman, di ba? So, walang problema yan. Yung nga lang, ang problema dyan, ba't nag-aaway-away mga girlfriends mo, tatay? At pinagsasabihan mo, away-away, away-away pa kayo. Dapat hindi ganun. Dito tayo sa isa pa. BP Sara handa na sa impeachment bloodbath. Hindi ako nagkulang ng paghanda sa kung anumang mangyayaring mga impeachment. Ay, putang ina. Iyari kayo dito. Always ready si BP Sara. Yung matakot kayo dyan, yung mga ganyan tao na always ready. Always ready to anything fight. Putang na, yari kayo dyan. Tsaka nga, dito ko nga naalala yung sinabi ni PRRD na kung matapang ako, mas matapang ang anak kong si Sara. Ang ina, no? Oo, talagang bloodbath talaga. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Breaking news, may susunod na sa apak ni Congressman Akop. Aba, sino to? Sino kaya itong personalidad na ito? Na nanganganib na ang buhay at malapit nang kunin ni Satanas. Sabi na naman mga basher tayo na background mo, Sir J, pang demonyo. Hindi, mahilig lang ako sa mga ganyan na mga kulay. Mga isang kulayan lang na. At eto na nga, Attorney Rowena Guanzon at Marcoleta may ibinunyag mapatungkol kay Vice President Sara Duterte. At dighay na naman ako ng dighay kasi kakakain ko lang. So yan mga banateros, mga kabiyaya, bago natin sundan ay, bago natin sundan to. Bago natin to simulan ay paki-subscribe, paki-follow naman po ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking Facebook account na J Guevara. Yan. So para mapanood nyo po yung iba't ibang mga content doon, no? Hindi puro politics pa rin. Yung nga lang, mas madali ho tayong makapagbigay ng komento doon sa mga Facebook, sa mga social media account natin. At syempre, kasama na rin po ang aking mga kapatid sa Banateros Brothers, SMNI. Yan, at bago na rin natin ito simulan, na ipaki-like and share po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So, andito na nga tayo sa Manila. Kakauwi lang ho natin kahapon. Dahil po ay, alam nyo naman po na may mga kailangan po kaming gampanan dito sa Manila. Sa totoo lang, ayaw nga ho namin umuwi pa ng Manila. Gusto pa namin mag-stay sa Davao, kaso bukod sa kapos ang aming badyeta. Siyempre wala naman tayong gaan, di naman tayo mayamang vlogger, di naman tayo tanso vlogger na may sahod buwan-buwan na 350K per month.
At wala naman tayong 100 pesos per comment. Sa kabila lang nag-i-increase yung mga ganyang bayaran. Dito sa Banateros Brothers, kapag may mga lakad kami na ganyan, ay gastos mo on your pocket, motherfucker. Sariling gastos, So yun nga, at alam nyo naman na kapag vlog tayo sa tutusin, maraming nga kaming dapat pupuntahan doon na mga project ng mga Duterte na pinipake news nga na iba't ibang mga vlogger, lalo na yung mga Pinklawan, Dilawan at mga pulangaw na mga tanso vlogger. Kaya natin gustong puntahan para maisampal sa mga pagmumukha nila. Kaso tayo po ay kinapos ng oras at ayun nga po, no, isa sa mga dahilan ng pagpunta namin doon sa Davao ay yung pag-iwan ho sa atin. Pero kahit po niya tayo ay iniwanan, na hindi naman po makakalimutan ng bawat Pilipino at especially to Banateros Brothers yung kabutihan at mga turo sa amin ni Sir Bong Duterte. Ang Banateros Brothers po ay napayagang makapunta doon at mapuntahan si Sir Bong. At syempre, yung mga proyekto nga ng mga Duterte, yung mga project ng mga Duterte, diba, sa Davao City. Yan nga, alam nyo, pag-uwi ko, galing Davao to Manila. Sabi ko, bakit kaya sa Davao walang gaanong pondo? Alam naman natin na iniipit ang pondo ng Davao, di ba? Na walang gaanong pondo sa Davao at iniipit sa pondo, pero bakit ang ganda-ganda at ang ayos-ayos ng Davao? Samantalang ang Maynila, bilyon ang pondo sa iba't ibang distrito, pero wala pa rin sa ayos. Yung isa sa mga pinagtataka ko na bakit ganoon, di ba? Ang laki-laki din naman ng Davao City. Partida, walang utang ang Davao City. Iyan pa yung isa sa mga pinakamalapit dyan. Walang utang ang Davao City. 'Di ba? Tapos ang dami nila, yan katon yung mga bagong bus, yung mga bagong proyekto. 'Di ba? Napanood niyo yung sa upload ko, yung high-tech na 911? 'Di ba? Napakalupit nun. Iba't ibang na nga po, sabi nga sa amin doon, iba't ibang mga lugar na nga pong nagpupunta, gusto nilang i-adapt yung sistema ng 911. Kasi biro mo, pati camera na napakalayo mo, kaya kanilang makita at makita kanila agad para ma-rescue. Ganun ka high-tech ang Davao City ngayon. Na yan nga yung isa sa mga pumamano sa isip ko na bakit hindi magawa-gawa sa iba't ibang distrito, laki-laki naman ang pondo nila. Diyan mo masusukat ang isang pamumuno na maayos. Una-una, yung lugar ay yung mismong pinagsisilbihan nila ay walang utang. Walang utang ang Davao, pero at ang malupit pa dyan, sobrang yaman ng Davao City. 'Di ba? Sobrang yaman ho ng Davao City, mga Banateros, mga kabiyaya. At kitang-kita naman, kalat, 'di ba? Walang kalat. Walang mga tarantadong tao. Walang mapang-abuso. Ito, one time, nag-try ako. Sabi ko, try ko nga talaga kung talagang totoong respetado ang mga tao dito sa Davao City. Kaya ako may pagkasira ulo ako eh. So, ginawa ko, sumakay po ako nung parang tricycle siya na, pero yung bike lang siya na di kuryente. Meron ho dun banda sa may SM kung saan kami nag-hotel. Sinakyan ko po yun at nagbayad po ako ng 1,000 pesos. Nagbayad po ako ng 1,000 pesos. Ibinalik po sa akin ng sukli. Sabi ko, sir, hindi na ho, sa inyo na ho yan. Muslim pa po yung nasakyan ko. Sabi nung lalaki, hindi po, sobra-sobra naman po ito kasi magkano ang boundary namin dito? 200. Ang pinakamalaking kinikita namin sa isang araw sa pamamasada, siguro mga 700 to 600. O pinakamababa na yung 500. So kung magbibigay sila ng boundary 200 doon sa ginagamit nilang pamasada, ay may 300 sila na sa kanila na at wala namang gasolina din naman yun, no? So pera na nila. Ngayon,
Eh ako kasi kapag may pera ako, medyo may pagkamayabang din ako eh. Oo, so binigyan ko 1K. Pero yun talaga, sinubukan ko lang na, sabi ko, tingnan natin kung mapang-abuso yung mga tao dito. Binigyan ko 1K. Ayaw tanggapin. Hindi po tinanggap nung lalaki, hindi niya po tinanggap. Kung matatandaan nyo, nag-vlog po tayo doon sa Coastal Road, di ba? Malapit doon sa Bukana Bridge. So, nag-vlog ho tayo doon. Doon mismo, ang lapit lang nun. Hindi naman siguro sobrang lapit at hindi rin naman sobrang layo. Katamtaman lang. Eh, ang ginawa ko, sabi ko, sige, magkano yung boundary mo? Sabi niya, 200 sir. Tapos, sabi ko, magkano ang kinikita mo sa ngayon? Katulad ngayon, halimbawa matumal. Sabi ko, 500. May 300 na kaming pang-uwi sa pamilya namin. Pero ang pamasahe lang papunta doon is 20 pesos lang. Biruin niya, 20 pesos lang ho ang pamasahe doon. So ginawa ko, binigyan ko ng 500 pesos. At sabi ko, bigyan pa kita ng 200 pesos, samahan mo ko sa mga pupuntahan ko. Kung ayaw mo talagang tanggapin itong 1,000 pesos. Pero talaga, ibibigay ko naman talaga yung 1,000 pesos na yun. Basta samahan niya ako kung saan man ako magpunta. Kasi mag-isa lang ako ng mga tulog pa ang mga hinayopak ng mga banateros. Mga tulog pa sila, naghehelekan pa sa kanilang mga hotel. So kaya mag-isa ako nun. So yun, grabe, sabi ko, puta na, pati tao dito, no? Grabe. Pero dito sa Manila, ibigay mo yung 1,000 pesos, kunin agad yun. Grabe, puta na, pantira to, guys. Hindi ko naman nilalahat, ha? Sabi, puta na, pantira to. Diba? So, ganun. At yun nga, yung linis at ito unti-unti na hong lumalawak yung lugar sa Davao na walang mga wiring. Kundi nasa ilalim na po ng semento ang mga wiring. Unti-unti na po. Hindi naman totally, hindi naman tayo magsisinungaling dito. Hindi naman totaling lahat na ng lugar sa Davao City ay may makikita, ay wala ka nang makikita ang mga wire sa mga poste. Meron pa rin naman po. Pero ngayon yung linis, disiplina ng tao, yun po yung pinakamagandang nakikita ko din doon, at yung pag-upgrade nga ng Davao City. Grabe. Yung kanilang ito pa, yung mga bumbero, na-delete ko lang yung video kaya hindi ko ma-upload, ayop. Na-delete ko yung video, sorry ha. Hindi ko tuloy maipakita sa inyo. Pero doon kitang nyo po mga banateros, mga kabiyaya, na yung tawag dito na yung sa 911, siguro napanood yun na sa ibang mga banateros brothers. Sobrang high-tech talaga, promise. Sabi ko, puta na, kayang-kaya naman palang gawin yan dito. Tapos yun pala, inamin din naman ng 911 na yung pinatupad na patakaran ni Torrering, ni Torre, alias Uling, malabo daw talaga yun, yung 3 minutes response. Malabo ho talaga. Hindi daw talaga nila kaya yung 3 minutes response na kung malayuan, halimbawa, nasa dulo ka ng Davao City, mapupuntahan ka ba agad dun? Pero yung mga yung mga ambulansya, bumbero, rescue, lahat kumpleto ho sila. Meron din po silang yung ang tawag doon, yun sa bukod doon sa speedboat, meron pang isa sila, yung malaking bangka na pang rescue sa mga nasasalanta ng baha. At ayun, may madalang naman din ang baha sa Davao, no. So yun, grabe yung Davao City. Kaya napaisip ako, kayang-kayang gawin ng Davao City, ba't hindi kayang gawin ng ibang mga lugar, lalong-lalo na dito sa Maynila? 'Di ba? Papaisip ka talaga pag nandun bakit dito sa inyo kaya nyo to? Ba't sa amin hindi kaya nang namumuno yan? Anong meron mas mataas pa nga sila ng pondo kaysa sa inyo? So bago tayo mapunta doon sa mga natin, may mga papakita ko sa inyo na mga iba pang mga reaction video sa mga nangyayari. Hindi pala mga picture na re-reactionan natin. Nasaan na yung tubig ko? Yung tubig ko. Inom muna tayo ng tubig, ha. Oo. At ayun, maraming salamat din po pala sa mga Davaoenyo na sobrang init ng pagtanggap sa Banateros Brothers.
Grabe, alam nyo, kapag nasa Davao kami ng Banateros, akala ko artista ako. Sa totoo lang, kapag nasa Davao ako, akala ko artista ako. Ultimong doon sa Jollibee, kilala kami. Diba? At mahal na mahal ng taong bayan doon sa Davao ang mga Duterte. Sobra. Ni isang pinagtanungan ko, walang nagsalitang hindi nila mahal ang mga Duterte. Pero kung tayo ay swertihin man, makapag-ipon-ipon ng konti, baka bumalik tayo sa Davao City at maituloy natin yung pag-iikot at pagbablog doon sa mga proyekto nila. Soon, magagawa natin yan. Pero bago ang lahat, dito muna tayo. Ayan wala akong ginawang act na ganun. Sabi ni Tito Soto. Sabi naman sa kanya ni Mayor, ni Kong Pulong Duterte, so ordinaryong vlogger, madaling i-contempt. Pero kung Senate President mag-impeach the Justice Vice biglang, ang simple express disagreement. How convenient. Sabi ni, tama ba? Sabi ni Kong Pulong Duterte. Totoo naman. Alam nyo yung mga yan sa mga ordinaryong mga Pilipino lang yung sila malalakas. Diba? Katulad yan, yung mga vlogger. Sino ba yung mga nakakasuwang vlogger? Sila Bine, sila Banatbay. Diba? Ngayon si Sir Jack, si Dada. So yung mga mabababang hindi ko naman sinasabing mabababang nila lang, pero yung mga ordinaryong mga vlogger, mga Pilipino, yun yung kanilang pinag-iinitan. Yun lang yung kaya nila. Tsaka ito, alam mo Tito Soto, dapat lang talaga kang makasuhan. Sa ginawa mo na pangbabastos, yung ginawa mo kasi is malaking pangbabastos yun sa malaking pangbabastos yun sa malaking pangbabastos yun sa sa Supreme Court. Biro mo Senate President ka lang, kung umasta ka, kailangan mas paniwalaan ka kaysa sa Supreme Court. Gago ka ba? Diba? Isang malaking katarantaduhan yun. Kaya, Tito Soto, good luck. At dito naman tayo sa pambansang mega plastic ng bayan. Mega plastic yarn. Tutay na to si Mr. Jack Pati yung yarn na kukuha na namin Nagsimula kay Pangulong Duterte, at pumangalawa kay BP Sara Duterte. Ngayon, siya na po ang mega plastic ng Pilipinas. Utang ina Ang lakas mong makasipsip sa mga kay BP Sara noon, tapos ngayon mali ang choice ni Marcos Jr. Baka kabaliktaran yun, baka si BP Sara ang mali ang naging choice. Diba? Dapat siya ang naging presidente ngayon. Kung maaari. Tanginang yan. Alam nyo, Sharon Cuneta, talagang kung kailan kayo mga nagsitandaan tsaka kayo nagkakalat ngayon. No? Kung kailan naging tong mga to, tsaka nagkalat ang mga hinayupak. Ba't ba nagkakalat kayo? Ba't ba mga nagkakalat kayo? Ano bang mga pinagkakainyo at nagkakalat kayo ngayon sa social media? Anak ng tipaklong naman kayo. Pag wala kayo masyadong magandang sasabihin, manahimik. Napakadali lang manahimik Diba? Ayan tuloy na mega plastic ka to. Di nag-edit ito, gago rin Ang lakas din nung nag-edit ito Kuwang-kuwa ba? Mega na plastic pa. Bars. Dito tayo. Alam mo dito sa mukha ni Sharon Cuneta, kamukha niya si Gwen Garcia. Yung sa Cebu. Diba kamig ni si Gwen Garcia dito, sabi niya, "Sir, I only have one BP. My date tonight. Kiko, mali your choice, no?" Yan ang sabi ni Sharon Cuneta. At dito naman, binanata naman siya ni Attorney Harry Roque at sinabing, "Excuse me po. Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi siya naging presidente, paanong naging mali yun? Basag. Basag ang panga ni Sharon Cuneta." Totoo naman talaga. Putang ina. Eto
Napakalabong isipin. Nung tumakbo si Marcos Jr. bilang presidente, hindi siya nanalo. Nung tumakbo siyang presidente, nanalo siya. Hindi ba kayo nagtataka yung mga punyeta kayo? Hindi ba kayo nagtataka sa ganon? Kung tayo na yung mababang posisyon, hindi ka nanalo. Tapos sa mas mataas, nanalo ka. Gago ka ba? You eating my nerve. Tapos sasabihin nyo dahil kay tawag dito, nang dahil kay Marcos Jr. kaya nanalo si BP Sara. Fuck you. So very, very fuck you. Diba? Isang malaking katarantaduhan yun. Ngayon, kawawa si Sharon Punyeta dahil pinupukpuk siya ng mga Duterte supporters. Sharon, dapat kasi ang sinabihan mong mali ang choice mo, si asawa mo. Diba? Kung hindi sana siya naging tanga at kay BP Sara siya, hindi sana nanalo siyang vice presidente na matagal nyo nang hinahangan. Lo. Hindi punggol ka kung kailang sitandaan kayo tsaka kayo nagkakalat. Dito tayo. Ito pa isa. Hontiveros bukas rin sa posibleng uni team with Marcos Jr. Yun. If ever lumapit yung magiging subject na matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin nga hanay namin kasi nga because of the very different histories. Putang ina, ang pangit ng tandem nyo. Biruin mo isang bangag, tapos isang lutang na boplak na kailangan kada magsasalita sa media nakasulat, naka-script. Putay na, ang labo lalo ng Pilipinas nun. Sobrang labo lalo ng Pilipinas yung umagkataon. Sobrang labo. Naku po, wag naman. Biruin mo kung halimbawa na may gusto kang ipakulong, uupa ka lang ng 1 million tapos witness na. Iba rin. Ang hirap ng ganun, Risa. Wag ganun. Ha? Hindi nga namin pinangarap na magkaroon ng presidenteng adik eh. Tapos papangarapin namin na magka-presidente kami or vice-presidente ng lutang. Wag na, uy! Tumigil ka sa imahimnasyon mo, Risa, ha? Masyado ka ng obsessed sa pangarap na makatungtong sa mas mataas sa posisyon. Kagaya ka lang ni Marcos Jr. Kagaya ka lang ni Marcos Jr. na hindi nga naipanalo yung pagka-vice presidente. Tapos nanalo siya bilang presidente dahil sa pamamagitan niya. Di wow. Kung ikaw nga hindi ka nanalo ng ilang ulit sa pagiging senador, kung hindi ka pa tinulungan ng mga Duterteng hindot ka, hinayupak ka, hindi ka mananalo bilang senador. Gaga ka ba? Sa bunutan ko yung bulbul mo eh. Sorry guys. Nadadala ako sa aking emosyon. Emosyon. Ayop na to. Kapal na mukha. Di magtandem kayo. Sino itatandem mo? Si Sandro Marcos? Sino sa 2028? Si Romualdez? Alam mo, Risa Hontiveros, kahit sino itandem mo, wala kayong pag-asang manalo. Dahil itaga mo sa bato kung sino man yung magiging vice-presidente ni Vice President Sara Duterte, ay yun pa rin ang mananalong vice-presidente. Tandaan mo yun, isampal mo yan sa pagmumukha mong hayop ka. Ha? Tandaan mo yan, isampal mo yan sa mukha mo. Tantado to. Aga-aga nyo mag-ilusyon, aga-aga nyo managinip. Eto pa, Topacio, binasag ang ilusyon ni Risa. Paano ka mananalo na one-on-one laban sa napaka-popular na kandidato kung ikaw kulelat ka pa sa 12 pagpipilian? Boom! Putay na, basag.
Basag ang bilat. Ay, sorry. Kawawa naman si Risa. Pahiya ba? Oh, totoo naman. Nanalo, yun pa nga nakakahiya eh. Tumakbo ang 2 beses sa pagkasenador. Talo ka 2 beses. Yung pangatlo mo nanalo ka dahil sa mga Duterte. Eto ka oh. Tapos, ang pinakamasaklap pa doon, sa 12 na senador, kulelat ka. Ibig sabihin, muntikan ka ng hindi manalo. Tapos tatakbo ka bilang presidente o vice-presidente at kalaban mo pa si VP Sara Duterte. Di wow! Hindi sa amin okay naman. Wala namang problema ho sa amin, mga banateros. Wala namang problema sa atin na tumakbo si Risa. Ano naman yan karapatan naman ng lahat yan. Kung gusto mo tumakbo, di tumakbo ka. Ang akin lang, huwag ka masyadong mag-spec ha. Alam ko na hawak nyo ang Comelec at pwedeng kahit sino pwedeng manalo sa inyo. Pero, mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng taong bayan kapag nagsama-sama. Yan ang tandaan mo. Anak ng timang tinapang to. Lutang na. Ano pa? Lutang na. Ano pa? Intrabida pa? Nabunutang kita eh. Oh, eto na. Oh. Tulho. Bantapat sa mga Duterte sa 2028. Lumutang sa social media ang posibilidad na pagsasanib puwersa ni na Senator Rapi Tulfo at si Risa Ontiveros bilang potensyal na pantapat sa Duterte camp sa 2028 national election. Yun. Alam nyo, kayong dalawa, alam naman na namin kung bakit nananahimik kayo. May posibilidad din naman na magkatotoo na magtandem kayo ni Rapi Tulfo. Pero kung usapang Tulfo at sa Duterte, di hamak na marami din boboto kay Tulfo. Pero siguro sa mga 50% lamang. Di hamak na mas lamang pa rin si VP Sara ng 12 beses kaysa kay Rapi Tulfo. Okay lang naman kayo na magtandem. Pero hindi ba kayo napapaisip na putang ina, tatakbo kayo sa 2028? 2025, 2026, tahimik kayo sa nangyayaring korupsyon? Gago ka ba? Sinong boboto sa inyo nun? O abe, Rapi Tulfo, bakit tahimik ka ngayon sa korupsyon? Mas napamura ka pa dun sa fake news laban sa'yo kaysa dun sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at Marcos Jr. Diba? O sino? Sige nga, paano nyo ma-explain sa amin ng mga Pilipino na deserve nyong manalo bilang pinuno at pangalawang pinuno ng bansang Pilipinas? Aber, paano nyo ma-explain sa amin yun? Doon sa ginawa mong pagdidesisyon sa Magalona versus Emita, pumayag ka sa argumento ng gobyerno na palitan ng ating territorial sea. Lumaki nga ang EEC, pero ipinamigay mo ang halos 244 square meter ba to? Square nautical miles. I will charge him with treason. Utangin na kaya pala no. Tanginan to si Carpio. Kaya pala todo may tinatagong kademonyohan ka pala. Oo, may tinatagong kademonyohan ka pala, Carpio. Kaya siguro. Kaya pala anong rin siya kay VP Sara, kasi nga baka kapag nakapasok si VP Sara bilang presidente, siya yung unang-unahin na makulong. Dahil sa ginawa niyang to. Iba din ha. Ang lapit mo din, Carpio ha. Eto pa. Eto na. Ha? Kitang-kita na ang ipinakita ang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Sagutin mo kung ano yan. Saka ito ang sabi ni Atty. Harry Roque, ano ito?
colostomy bag? Asking. Pakisagot, Auntie Claire. Nagtatanong lang yung tao, ba't parang galit na galit ka, Auntie Claire? Anong meron? Hindi kaya talagang totoo na may colostomy bag na si Marcos? Hindi kaya totoong ganon? Hindi kaya totoong ganon, Auntie Claire? Kasi yung sagutan mo dito parang ano ka eh, obvious eh. Ay putang ina. Oh, eto pa oh. Kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo na po mas galit ang ating Pangulo. Galit siya sa sarili niya? Auntie Claire, galit si Marcos Jr. sa sarili niya, ganun ba? Ni anak ng timang naman oh. Galit pala si Marcos Jr. sa sarili niya. Ganun pala yun. Ito pa. Ikatatlo lang tayo. Ibig sabihin, hindi tayo ang pinakakurap. Pangulong Marcos hindi nagulat sa pangatlo ang Pilipinas na pinakakurap sa bansa sa Southern Asia. Ang yan na, grabe na to. So, aantayin mo pa na maging pang-una-una tayo? So, ibig sabihin, pag pangatlo ang Pilipinas, okay lang yun. Ay, gago. Gago ka. Isa kang malaking gago. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na pang top 10 ang Pilipinas sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia, happy yarn? Happy ka pa rin? Ang laking katangahan nun, no? Ang maganda sanang sagot dyan ay tapusin na or dapat hindi tayo pumapangalawa, pangatlo, pang-sampu o kahit hindi tayo lumitaw dyan, ay yung pinakamaganda dyan. Pangatlo ang Pilipinas tapos masaya ka pa. Sa bagay, ikaw naman ang punot dulo ng nakawan, kaya wala ka talagang pakialam. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Oo, iba. Kakaiba to. Oo. Kakaiba ka, Kakaiba ka, Auntie Claire. Auntie Claire, sino ba to? Marcos. Oh, iba ang ano mo, iba ang tawag dito. Iba ang karakas mo. Oo. Eto. Paano ba to? Saan yan? Dito naman tayo. Dito tayo sa video na ito. Oo. Tanggalin muna natin yan at ilabas natin to. Tanggalin muna natin pagmumukha ni Marcos dyan, ha? Oo. Dito naman tayo. Dito tayo. Oo. Dito tayo sa video ito. Saan yan? Hindi yan yun eh. Ito. Yan. Ito, panoorin po muna natin to mga banateros. Wait lang. Bakit lumalabas itong iPad to? I-hide natin yan. Yan. Ito, play. Lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong BBM matumba gang. si VP Sara bago Loko yun, 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. They have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party, doon sa kay Duterte versus Liberal Party, ganun. Ngayon may koalisyon na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros Risa. sa Akbayan Party. So,
Do you think that coalition Galing din ni Marcos no, napagsama-sama niya tong mga tangang to. Galing no? Iba din talaga si Marcos eh. Tangina. First time ever na may presidenteng napagsama-sama tong mga hinayupak na to, mga gagong to. No? Galing. Palakpakan natin si Marcos. Iba din eh. is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon Ngayon sinusuporta nila. ayos lang Tama. sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Tama. Dati, never again. Dati never again. Ngayon, Ngayon, together again. Together again. Together again. So, Together again. sana po mag-isip yung mga again. tao na ito bang mga ito Tama. dapat ba bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga Hindi, sumisiping ka sa dati mong Tuta na, sinuka mo yun dati tapos nilolonok mo na ngayon. Kadiri yun. Hindi mo dapat pag-aksayahan at suportahan yung mga ganong tao. Sinuka mo noon, kakainin mo ngayon. Gago ka ba? away para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign, which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance Yun na talaga yun. the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat BBM malaman gang? ng mga Ayos. Pilipino, ang mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pang ang sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, Hindi, totoo naman yun Talagang ganon ang nangyayari dito Putang na, kaya nga, bakit mo pa pagkakatiwalaan yung mga ganyang tao? Putang na, dati nga nila sinusuka si Marcos. 'Di ba? Isang malaking kagaguhan. Dati nilang dati nilang sinuka yan Tapos tawag dito mamahalin mo ngayon. Gago ka ba? So eto na nga Ayan. Marcos Jr. namayat na talaga. Kapansin-pansin at hindi maitago ang pagbagsak ng katawan ni Pangulong Marcos Jr. Matapos siyang mamataan sa isang public appearance habang pinamumunuan ng walk tour ng Chinatown Rehabilitation Project Phase 2 sa Binondo, Manila nitong Pebrero 13, 2026. Kaya nga dito maraming mga salita na etong ang si Marcos Jr. ay kasi may mga naglabas na may colon cancer daw, may columnist, may ano yung sinabi kanina ni Ano yung sinabi kanina ni Harry Roque?
may colostomy bag yan. Nakesyo may colostomy bag na. 'Di ba? May colostomy bag, may may cancer na nga daw. Sabi naman ni Recto, paano nga daw hindi naman papayat kasi nga daw ikaw ba naman daw kumain ng sabaw. Oo, kahit alam naman natin na hindi kinakain ng sabaw. Oo, kaya nga maraming nagsasabi ng mga netizen, di umano, sabi ng mga netizen ay may susunod na ba kay Congressman ako? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.